Hindi ko na malaya ng isang lalaki na bigla na lang tumawid sa kalsada. Mabilis ang patakbo ko noon dahil madaling araw na at wala akong masyadong kasabayang sasakyan. Iniwasan ko ang lalaki pero hindi ko na nakontrol ang manibela. Dumiretso ako sa pader ng isang building. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang sumunod na naalala ko na lang ay ang biglang pagbukas ng airbag ng sasakyan ko matapos akong mabangga sa pader. Hindi ko alam kung umiikot ba ang mundo ko noon dahil nakainom ako o dahil napalakas yung tama ng airbag sa mukha ko. Basta ang rinig ko na lang nung mga time na yon ay ang hiyawan ng mga taong rumesponde sa akin. Gising ako pero hindi ko maigalaw ang katawan ko noon. Ramdam ko pa kung paano ko inilabas mula sa kotse ko at isinakay sa stretcher. Ang sumunod na alaala ko na ay nung nasa ospital na ako. Troy? Zara, salamat sa Diyos, gising ka na. Um, Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Hindi ko alam. Basta masakit ang buong katawan ko ngayon. Naaalala mo pa ba kung ano yung nangyari? Oo. May iniwasan akong lalaki tapos hindi ko na nakontrol yung sasakyan. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka magdadrive na nakainom eh. Hindi naman ako lasing nung nag-drive ako eh. Kahit na, nakainom ka pa rin. Pinagalitan ko nga yung mga kasama mo kagabi. Dapat hindi ka nila hinayaang mag-drive. Wala silang kasalanan. Pinigilan din naman nila ako. Ako lang talaga yung nagpumilit. Ang tigas din naman kasi minsan ng ulo mo eh. Nay, ikaw ba yan? Nagiging nagar ka na naman katulad ni nanay. Papagalitan talaga kita. Lalo na't buhay mo yung nalagay sa panganib. Kahit ano pang sabihin mo, papangaralan talaga kita dahil sa nangyari. Ano bang sabi ng doktor? Buo pa rin ba tong katawan ko? Wala naman ba akong injury? Wala kang injury. Walang butong nabali. Wala kang natamong sugat. Puro galos at pasalang. Milagro nga yung nangyari. Kasi kung makikita mo lang kung ano itsura ng sasakyan mo ngayon, parang niyuping lata. Totoo yata talaga yung horoscope ko na suswertehin ako ngayong taon. Ayaw mo maniwala sa Diyos tapos sa horoscope naniniwala ka. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Saktong nabasa ko lang yun sa feed ko ng bagong taon. Ay naku Zara, ewan ko sa'yo. Grabe ka. Pinag-alala mo ako. Sorry. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Alam ko, pero pwede naman sana kasi maiwasan eh. Opo. Hindi na po yun mauulit. Kung sana kasi sumama ka sa mga gala namin para may kasama akong umuwi. Hindi ako umiinom at huwag mong gamitin yan para gawin akong lasenggo. Ikaw talaga, napaka-bad influence mo. Joke lang. Pero masaya ako na makitang okay ka na. Sure ka na wala ka na talagang ibang nararamdaman dyan. Okay na ako. Para lang akong binugbog. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Mamaya magra-rounds ulit yung doktor. Mas mabuting ikaw na mismo yung makausap niya. Hindi pa ba ako pwedeng ma-discharge? Hindi pa. May ilang test pa raw silang kailangan gawin sa'yo. Para masiguro nilang wala kang internal bleeding o kung ano man. Kailan nila gagawin yun? Ngayong araw lang din yata. Bakit? Nagmamadali ka? May lakad ka ba? Nadisgrasya ka na nga't lahat eh. Magpahinga ka na lang muna. Ayoko lang kasi magstay dito ng matagal. Hospital ang pinaka-ayokong lugar talaga. Wala kang choice. Kailangan mo muna magstay dito hanggat wala pang clearance mula sa doktor mo. Eh, anong gagawin ko rito? Ay, yung phone ko pala. Nandito sa bag mo. Walang silbi phone dito. Mahirap ang signal. Ay, nakasurvive nga ako sa aksidente pero mukhang mamamatay naman ako sa pagkaburyo rito. Ano, tutungangan na lang ako? Teka, may dala ako rito sa bag eh. Maliit na Bible lang. Eto, basahin mo kapag na-bored ka. Pass. Hindi ako mahilig magbasa ng fictional stories. More on self-help books ako eh. Marami kang matututunan sa librong to. Hindi ka man naniniwala, pero try mo lang. Baka may matutunan ka pa tungkol sa sarili mo kapag nagbasa ka ng Biblia. Hindi na, itago mo na lang yan. Pasuyo na lang ako ng isang libro ha kapag umuwi ka para may basahin ako. Pero hindi naman siguro ako magtatagal rito, no? Ilang mga test na lang din naman yung kulang. Sana. Magdasal na lang tayo na sana wala kang mga internal problem. Kasi mas mahirap yun. Feeling ko naman walang ganon.
Parang sakit sa labas ng katawan tong nararamdaman ko eh. Wala naman ako nafe-feel sa loob. Sana nga. Pero antayin na lang din natin yung mga test mo para makasigurado tayo. Katulad ng nauna ko nang sinabi, marami ang hindi naniniwala sa milagro. At isa na ako doon. Milagro ang tingin ng lahat sa nangyari sa akin noon dahil wala akong tinamong injury sa aksidente kahit na sobrang lala ng sinapit ng sasakyan ko matapos itong bumangga sa pader. Hindi nga raw makapaniwala ang mga pulis dahil kung titingnan ang estado ng kotse ko, aakalain ng lahat na hindi na makakasurvive ang driver nito. Pero himala nga raw na wala akong tinamong anumang sugat o bali sa buto. Kung para sa kanila, himala ang nangyari, para sa akin coincidence lang yon. Ibig sabihin, gumana ang safety features ng sasakyang ginagamit ko. Pero kahit galos lang ang nakuha ko mula sa nangyaring aksidente, nanatili muna ako sa ospital para sumailalim sa ilang tests at scans para masigurong wala akong internal bleeding o anumang fracture sa loob ng katawan ko. Sa kabutihang palad, wala naman akong internal injury. Pero ang bad news, marami silang nakitang hindi maganda. Lahat ng mga yon sa mga scans na walang kinalaman sa aksidente, katulad na lang ng kidney stones. Matapos ang ilang pang follow-up tests at biopsies, na-diagnose ako na merong breast cancer. Sa pangalawang pagkakataon, sinabihan akong isang milagro ang nangyari. Para daw itong blessing in disguise. Dahil kung hindi ako na aksidente, hindi ko pa malalaman na meron na pala akong sakit. Lalo na't ang tumor na nakita nila sa akin ay nakatago raw sa chest wall ko na hindi basta-basta nadedetect ng mammogram. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot sa nalaman kong balita. Pero tama ang sinabi nila na maaga kong nalaman ang sakit ko kaysa malaman ko ito kung kailan malala na pala yung cancer sa katawan ko. Milagro para sa kanila na naaksidente akong walang natamong injury. Pero nadisgrasya ako para lang ma-diagnose na meron na pala akong breast cancer. Yun para sa akin ang milagro. Kung sino man ang may pakana nito, tadhana, Diyos o sadyang coincidence lang ang lahat, ang mahalaga maaga kong nalaman ang sakit ko. Ready ka na? Napak mo na ba lahat ng mga gamit mo? Oo, nakaayos na lahat. Tara na. Daan na lang tayo sa billing para cleared na tayo. Oh, akala ko ba ayaw mo magstay dito sa ospital? Ba't di ka pa tumatayo dyan? Sandali lang. Dito muna tayo saglit. Bakit? Okay ka lang ba? Uy, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ano meron? Uy, Sarah! Wala to. Anong wala to? Ngayon lang kita nakitang umiyak ng walang dahilan. Hindi ka naman umiiyak eh. Bakit nga? Ba't ka umiiyak? Wala, tara na. Hindi. Wala nga alis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit bigla-bigla ka nalang umiiyak dyan. Pinag-aalala mo na naman ako eh. May nalaman kasi ako masamang balita sa doktor ko kanina. Ano yun? Akala ko ba okay na lahat? Pinapauwi na nga tayo, di ba? Cancer ako, Troy. May nakita silang tumor dito sa tip-tip ko. Ha? Imposible. Wala naman kayong history ng cancer ah. Wala nga, pero hindi naman ganun yun eh. Kahit sino pwede magka-cancer tulad ko. Cleared ako sa nangyaring aksidente. Wala akong injury pero may iba pa pala akong problema. Kaya pala may follow-up test silang gustong gawin sa'yo. Gaano raw kalala? Anong stage? Stage 2. Pero malalabanan pa naman daw, di ba? Kakayanin pa ng treatment? Oo, yun ang sabi sa akin. Kailangan ko na raw sumailalim sa treatment as soon as possible. Ay, kaya mo to. Kakayanin natin itong labanan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Troy, naniniwala ka ba sa milagro? Oo naman. Nakasaad yan sa Biblia. Marami ng milagrong nagawa ang Diyos. Marami siyang taong napagaling. Mga taong naniniwala sa kakayahan niya. Simula nung naaksidente ako, ilang beses na akong nasabihan na milagro tong nangyari sa akin. Pero saan banda? Milagro na nabuhay ka mula sa aksidente. Milagro na wala kang natamusugat na maaari mo ikamatay o ikabaldado. Milagro na nakita ng mga doktor yung sakit mo sa hindi naasahang pagkakataon. Yung mga yun ba? Hindi pa ba sasapat sa'yo na milagro yun? Aaminin ko yung mga nangyari sa akin.
Naging eye-opener yon para sa akin. Pero kung yung mga nangyaring yun ay kagagawan ba ng Diyos o hindi, hindi ko alam eh. Basta ang alam ko lang, may sakit ako ngayon at hindi ko alam kung malalampasan ko ba to o hindi. Malalampasan mo to. Alam kong kaya mo tong labanan. Magtiwala ka lang. Saan? Sa Diyos? Ipagkakatiwala ko sa Kanya tong buhay ko? Magtiwala ka sa sarili mo, sa mga doktor na tutulong sa'yo malunasan tong sakit na to. At kung kaya, magtiwala ka rin sana sa Diyos. Kahit na hindi ka naniniwala sa Kanya, subukan mo lang. Ewan ko. Bahala na. Alam na ba to ng pamilya mo? Ng nanay mo? Hindi pa. May plano ko bang sabihin sa kanila ang totoo? Ipapaalam ko rin naman sa kanila yung sakit ko. Ayoko rin namang tsaka na lang nila malaman ng totoo kapag patay na ako. Mas maganda na masabihan ko sila. Baka sakaling may chance pa kaming magkabatik. Sure ako, hindi ka matitiis ng mga magulang mo. Lalo na ngayong may pinagdadaanan ka. Tara na, umuwi na tayo. Gusto ko nang mapag-isa. Sige, amin na yung bag mo. Ako na magbubuhat. Salamat. Agad-agad akong sumailalim sa treatment. Mahirap ang mga sumunod na buwan para sa akin dahil hindi pala simple ang sumailalim sa mga ganong klase ng treatment. Hihigupin nito hindi lang ang lakas mo, kundi pati na rin ang mental na kapasidad ng isang tao. May punto nga noon na parang gusto ko na lang mag-give up dahil parang hindi nakakayanin ng katawan ko ang pinagdadaanan kong treatment noon. Napakalakas kasi ng naging side effect ng chemotherapy sa akin, sa puntong nakita mismo ng mga mata ko ang pagbabago sa katawan ko. Mabilis akong nangayayat at nawala ng gana sa buhay. Noong mga panahong yon, unti-unti ring napalapit sa akin ang pamilya ko na itinakwil ako dahil sa pagre-rebelde. Tunay ngang mas matimbang pa rin ang dugo kahit anong mangyari. Dahil sa kabila ng mga masasamang salita na binitawan ko sa mga magulang ko noon, nasa tabi nila ako nung nilalabanan ko ang sakit ko. Hindi rin ako iniwan ni Troy. Siya ang nag-alaga sa akin nung nagpapakimo pa lang ako. Ang mga araw na yon ang isa sa mga pinagdaanan ko na gusto ko nang ibaon sa limot. Dahil noong mga panahong yon, kada chemo ko, para akong mamamatay na. Masakit ang buong katawan ko. Hirap akong huminga. Nanghihina ako at wala akong ganang kumain kahit na nagugutom na ako. Isang araw, bago pumasok sa trabaho si Troy, dumaan siya sa bahay. Ipinagluto niya ako ng breakfast. Katatapos ko lang noon magpa-chemo kaya bedridden pa rin ako ng ilang araw. Kasabay ng pagkaing ihinatid niya, binigyan niya ako ng isang makapal na libro. Biblia yon na pwede ko raw basahin habang nagpapalakas. Dahil bored ako nung araw na yon, binuksan ko ang Biblia na ibinigay ni Troy. Nabaling ang tingin ko sa isang Bible verse na siyang bumago sa buhay ko. Kabarangay, pakaabangan ang third and last part kang surat kang sa tuyang kabarangay na si Zara sa Radyo Nobela sa Barangay LS 96.3 Puerti. Barangay Radyo Nobela. Kabarangay, uni na ang third and last part kang surat kang sa tuyang kabarangay na si Zara. John chapter 10 verse 38. But if I do them, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me, and I in Him. Yan ang kauna-unahang Bible verse na nabasa ko sa Biblia ang ipinahiram sa akin ni Troy noon. Saktong-sakto yun sa pinagdadaanan ko noon para sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Simula noon tuwing natatapos ang session ko ng chemo, Biblia ang binabasa ko habang nagpapalakas ako. Hindi man naniniwala, yun na ang naging sandalan ko tuwing gusto ko nang bumigay. Surprisingly, maraming bagay akong nabasa sa Biblia na nakaka-relate ako at sa maniwala man kayo o sa hindi, gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nagkakaroon ako ng kalinawan sa pag-iisip. For the first time, tuwing sobrang nangihina ang katawan ko at totally drained na ang pag-iisip ko dahil mag-isa lang ako noon sa bahay kapag busy na si Troy at sa mga kamag-anak ko naman busy sa trabaho, sinusubukan kong magdasal. Hindi ako marunong magdasal. Hindi ko alam kung may tamang form ba ang pagdarasal. Kung nakaupo ba, nakaluhod, magkataklob ang mga kamay, nakayuko o nakatingala. Basta ang ginawa ko na lang, kinausap ko si Lord. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Sinabi ko rin sa kanya ang mga bagay na gusto ko pang makamit at maranasan. Tuwing di ginagawa ko yun,
Gumagaan ang pakiramdam ko. May isang beses nga noon na sobrang sakit na nang nararamdaman ko pagkatapos ng chemo. At ang tanging nasasambit ko na lang ay ang paghingi ng tulong sa Diyos na sana malampasan ko rin ang pinagdadaanan ko. Sa mga panahong yon, isang bagay ang na-realize ko. Napakalaking tulong din pala ng tiwala at pananampalataya, lalo na sa mga panahong wala kang ibang makapitan. Ang realization na ito ang ibinahagi ko kay Troy nung minsang mag-overnight siya sa bahay para bantayan ako. Eto na yung pino-order mong biryani. Ikaw na lang kumain yan? Hindi na pala ako gutom? Ano? Ang konti lang na kinain mo kaninang lunch tapos hindi ka kakain ngayon? Hindi pwede. Kailangan mo kumain para lumakas ka. Nabasa ko sa internet, habang kinikimo raw, hindi dapat ipakain sa pasyente yung mga paborito nilang pagkain. Huh? Bakit naman? Kasi once na gumaling kami, hindi na namin makakain ulit yung mga paborito namin. Kasi ipapaalala lang nun yung mga paghihirap na pinagdaanan namin habang nagpapakimo. Kung alam mo lang yung hirap na pinagdadaanan ko. Gusto kong kumain. Ang dami kong cravings pero kapag isusubo ko na yung pagkain, naduduwal ako. Sinusuka ng bituka ko yung pagkain. Ayoko naman yung favorite food ko, maging most hated food ko na. Okay. Gets ko na. So, anong gusto mong kainin ngayon? Yung ayaw mo? Gusto mong pakainin kita ng ampalaya? Eh di mas lalong hindi ka kakain yan. O sige, tabi mo na lang yan. Susubukan kong kumain mamaya. Ngayon na. Sakto, mainit pa to. Hindi nga pwede ngayon. Hindi yan tatanggapin ng katawan ko. Sige mamaya. Basta promise mo, kakain ka ha. Malapit na yung operasyon mo. Kailangan mo magpalakas ng katawan. Oo na. Ano namang nararamdaman mo ngayon? Natatakot ka ba na malapit na yung operasyon mo? Siyempre oo. Ikaw ba naman yung tanggalan ng dibdib? Tsaka first time ko rin magpa-opera. Natatakot ako kasi mababawasan ako ng parte ng katawan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na hindi na ako kompleto. Ang isipin mo na lang, para to sa ikabubuti mo. Mababawasan ka man ng parte ng katawan, at least, malalabanan mo naman ang sakit mo. Di ba mas maganda yon? Oo. Yun naman talaga dahilan kung bakit ako magpapa-opera eh. Pero hindi ko alam, natatakot pa rin ako eh. Alam mo kung ano magpapawala sa takot mo? Ano? Umapit ka sa Diyos. Sa mga ganitong oras, wala kang ibang makakapitan kundi siya lang. Susubukan ko. Talaga? Hindi yan yung sagot na inaasahan ko mula sa iyo ah. Akala ko magiging sarcastic ka na naman. Sa estado kong to, wala na akong karapatang maging sarcastic pa. Lahat ng tulong na kailangan ko, hindi ko na talaga tatanggihan kasi hindi ko na talaga kaya. Magpakatatag ka lang. Kaya nga nagpapasalamat ako na nandyan ka eh. Thank you kasi hindi mo ko iniwan at my worst. Sobrang lugmok na ako ngayon pero nandyan ka pa rin. Naalagaan ako, binabantayan. Thank you. Wala yun. Siyempre, kaibigan kita. Alangan naman pabayaan kita kung kailan mas kailangan mo na makakasama. Hindi ako ganung tao, no? Salamat din pala dun sa Bible na iniwan mo sa bedside table ko. Ang laking tulong nun sa akin tuwing mag-isa lang ako rito sa bahay. Nagbabasa ka na ng Bible? Wow! Naisip ko lang basahin kasi tama yung sinabi mo. Kapag mag-isa na lang ako at wala akong ibang matakbuhan, yung Bible na yon na naging sandigan ko nung sobrang hirap na ako. Ang totoo niyan, hindi ako nag-iwan ng Bible na yon. Ha? Eh sino? Yung nanay mo. Tulog ka noon eh nung dumalaw sila rito sa bahay mo. Nag-iwan lang sila ng pagkain saka yun nga. Iniwan nila yung Bible sa kwarto mo. Siya pala nag-iwan no? Nakala ko ikaw. Alam mo, masaya ako na nagkaayos na kayo ng pamilya mo. Another miracle, di ba? Akala ko, habang buhay na kayo magkagalit ng nanay mo, pero tignan mo. God moves in a mysterious way talaga. Ganun pala yun no? Akala ko, napakahirap paniwala sa isang bagay na hindi pa naman napapatunayan pero eto ako ngayon, naniniwala na. Hindi dahil may sakit ako ngayon kundi dahil sinubukan kong maniwala. Para siyang hangin. Hindi ko nakikita pero nararamdaman ko na siya ngayon. Gusto mo bang mag-invite ako ng pastor para ipag-pray ka bago yung operasyon mo? Para kahit papano, mabawasan yung takot na nararamdaman mo. Sige, pwede naman.
Wala namang mawawala eh. Sige, may kakilala akong pastor na pwedeng kontakin. Salamat. Dumating ang araw bago ang operasyon ko. Sabay na dumating sina Troy kasama ang pastor na kakilala niya para ipag-pray over ako. Akala ko dadasalan lang ako ng pastor na yon para magkaroon ako ng successful surgery. Pero sa halip na magdasal agad, nakipagkwentuhan muna siya sa akin. Kinilala niya ako at ipinakilala niya rin sa akin ang sarili niya. Parang small talk lang yung nangyari na nauwi sa malalim na usapan. Maya-maya hindi ko napansin na nagsimula na palang mag-preach si pastor. Ang nagustuhan sa kanya parang nagkukwento lang siya. Hindi siya nangangaral. Ang ginawa lang niya, nagbahagi ng mga kwento kung saan na ire-relay nito ang mga salita ng Diyos. Napag-usapan namin ang tungkol sa acceptance of the higher power. Pati na rin ang tungkol sa tulong na nagagawa ng matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Nung nagsimulang magdasal si pastor, unti-unting bumuhos ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko ang presensya ni Lord na parang humahaplos sa buo kong katawan nung araw na yon. Kinaumagahan, sumailalim ako sa surgery at naging successful naman ito. Sa mga sumunod na buwan, ipinagpatuloy ko ang treatment ko. Habang nagpapagaling, sinamahan ako ni Troy na mapunta sa church ni Pastor kada linggo. Doon ay palagi kong ipinagpapasalamat na nalagpasan ko ang sakit ko at patuloy na ang paggaling ko. Medyo napahaba ang sermon ni pastor kanina. Oo nga eh, pero ang ganda ng mga sinabi niya. Sobrang nakarelate ako. Prayer of faith. Dati hindi ko ginagawa pero simula nung natuto akong magdasal, para bang ang gaan-gaan lagi ng feeling ko. Kontento na ako sa bawat araw ko kasi feeling ko blessed na ako by His presence. Kaya nga ako, chill lang lagi. Kasi alam kong araw-araw tayong ginagabayan ng Diyos. Hindi lang tayo na marunong kumilala sa Kanya, kundi sa lahat ng tao dito sa mundo. Naniniwala man sa Kanya o hindi. Kung mamimik ko lang siguro yung old Zara na hindi naniniwala sa Diyos, ako mismo ang magpapatotoo sa Kanya kung gaano kahalaga ang pananampalataya, lalo na sa mga oras ng paghihirap. Hindi ko makakalimutan yung parting yun ng buhay ko. Sobrang lala ng mga araw na yun na gusto ko mang kalimutan kasi napakasalimuot pero hindi ko gagawin yun dahil yun yung mga time kung kailan ko nakilala si Lord. May mga araw no na hindi ko na alam kung paano pa ako magpapatuloy. Kaya nga sabi ko sa'yo, kapag wala ka na matakbuhan, umikit ka lang at magdasal. Kaya lang minsan, tsaka lang tayo nakakaalala kapag wala na tayong choice. Kapag wala nang makakatulong sa problema natin. Tsaka lang natin naaalala si Lord kapag sobrang bigat na ng nararamdaman natin. Totoo yan. Minsan nakakalimutan natin yung pananampalataya natin kapag hindi pa natin nararamdaman na may mabigat tayong pasanin. Kapag bagaan ang buhay, may mga taong nakakalimot magdasal. Tapos, saka na lang natin siya matatandaan kapag may dumating na matinding pagsubok sa buhay natin. Buti hindi siya nagtatampo, no? Na tsaka lang siya nilalapitan kapag no choice na talaga. Ang totoo niyan, hindi nagtatampo si Lord na tulad nating mga tao. Instead, may malasakit siya sa ating lahat. Ang gusto lang niya para sa atin, magkaroon ng payapa at ligtas na buhay. Kahit na nagkakamali tayo or nakakagawa ng kasalanan. Paano naman yung mga tulad ko noon na hindi naniniwala sa Diyos? Hindi pa rin siya nagtatampo. Pero gumagawa siya ng aksyon. Nagre-respond siya sa mga maling aksyon at choices ng mga tao. Nagbibigay siya ng consequences para iparealize sa atin na, uy, medyo nakakalimutan tong isang to ah. Minsan, may mga ginagawa siya para ipaalala sa atin na nandyan lang siya. Tulad nung nangyari sa aking aksidente. Oo, katulad nga nun. Kaya sana, huwag nang tumigil yung pananampalataya mo sa Diyos. Sana, tuloy-tuloy na to. Makakaasa ka na hindi na magbabago faith ko sa Kanya. Tinulungan niya ako kaya ang tangi may babalik ko na lang sa Kanya iyong paniniwala, pananampalataya at papuri sa ngalan niya. Ang weird, hindi ka ganito magsalita nun eh. Oo nga eh. Kung naririnig lang siguro ng past self ko, nakailang irap na yun sa akin. Pero totoo yung mga sinabi ko. Lalo na ngayong may natanggap ako magandang balita. Magandang balita? Ano yun? Nasa remission stage na ako. Talaga? Oo, sabi ng doktor. Undetectable
undetectable na raw ang cancer cell sa katawan ko. Uy, congrats! Ibig sabihin ba nito, wala ka ng cancer? Hindi pa totally, pero NED na. No evidence of disease ang tawag nila sa nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong cancer. May mga natitira pang cancer cells sa katawan ko pero sobrang liit na lang na hindi na siya nadidetect. Congratulations pa rin na na-survive mong cancer. To God be the glory talaga. Salamat! Salamat sa Diyos! Sige, dahil dyan, malilibre ako ng lunch ngayon with only coffee. Okay na ako sa lunch. Nagkape na ako kaninang umaga eh. Uy, totoo ba to? Ngayon ka lang nagpasa kape ah. Binabawasan ko na rin yan. Too much of something is bad for your health nga, di ba? Tsaka papunta na tayo sa gluttony niyan eh kapag napasobra sa mga pagkain. Siyang tunay. Ano, tara na? O sige, let's go! Marami na ang nagbago simula nung nangyari yon. Masasabi kong healthy na ulit ako, hindi lang physically, kundi spiritually. Natuto na akong alagaan ang sarili ko. Hindi dahil takot akong mangyari ulit ang nangyari noon, kundi dahil inirerespeto ko na ang katawan at buhay na ipinahiram sa akin. Hindi na ako katulad ng dati na palainom at kung kani-kanino nakikipagrelasyon. Natutunan ko ng igalang at mahalin ang sarili ko. Ang aksidente na nangyari sa akin noong 2022 ang nagsilbing eye-opener ko sa katotohanan na hindi natin hawak ang buhay natin. Yun ang naging patunay sa akin na may mga milagro ngang nangyayari sa mundong ito at hindi ito coincidence lang. Ngayon masasabi kong masaya na ako sa buhay ko. Mas masaya kaysa noon dahil nakamit ko na ang contentment na matagal ko nang inaasam. Nakatulong din ang pagkakaroon ko ng matatag na kasama sa buhay. Walang iba kundi si Troy na kung noon ay best friend ko lang, ngayon ay boyfriend ko na. Sinagot ko siya matapos niya akong ligawan ulit. This time, ready na ako for commitment at ready na akong mahalin ang taong matagal nang nagmamahal sa akin. Hindi man ako kasing relihiyoso ni Troy, pero ngayon naniniwala na ako sa puong may kapal. Merong Diyos na gumagabay at nag-aalaga sa atin. Hindi man ito mapapatunayan ng mga sayantipiko, pero mapapatunayan ito ng mga taong katulad ko na dumaan din sa mga milagro ng Diyos. Ito ang kwento ko. Ako ang inyong kabarangay, Zara.